Good morning po. Mula San Luis, Pugo, La Union. It's 7 o'clock in the morning. I actually just got out of bed. Meron po akong naalala na important na malaman, suggestion ko para sa mga taga-Amerika na pupunta ng Pilipinas. At kung alin ang mas maganda, kung gagamitin mo ba yung data mo from the US or gagamit ka na lang dito sa Pilipinas. Kasi po, nung last April and March, ito nasubukan ko. Totoo po to ha. So, ang ginawa ko, so T-Mobile ang aking carrier. So, yung T-Mobile na yon, meron siyang 1 gig $50 na gagamitin mo pag outside sa US, no? And then, so $50, 1 gig, ganun-ganon. Ang ano nun is naka 3 weeks pala ako dito. Nag-additional ulit ako ng additional $50 kasi pag ano yung humihina na yung internet mo. Eh alam mo naman pag nandito ko sa Pilipinas, yung mga mahilig lang naman nakagaya ko, yung nagpo-post kahit nasaan ka, kung may mga pinupuntahan ka, nagpo-post ka. Ang tawag ito, okay lang siya. Yung magastos ka sa internet, sa data mo. So, doon ngayon, ang ginawa ko, I decided na bumili ng cellphone dito sa Pilipinas. Bumili ako ng Oppo. So, yun yung brand ng cellphone na binili ko. Ang kagandahan sa Oppo is that they have like cheaper kind. Meron sila yung from wala pang 5,000, like something like 4,999 to which is ang binili ko 22,000. So they have even more expensive than that. Kaya bumili ako and then naglagay ako ng SIM card na GOMO. Hindi siya TNT, hindi siya smart. So, yung SIM card na binili ko is GOMO kasi para bang pag smart ka is like smart lang pwede mo tawagan, something like that. Eh, ayoko ng mga complications na yun. Eh, so, binili ko, ang suggestion nila is GOMO, which you can call any mobile network without any issues. So, yun ang binili ko. And then may mga promo ang GOMO, like say for example 499 pesos, may mga unlimited calls, unlimited text, may mga unlimited calls, may mga different promos sila. And at the same time, may mga data siya. So makikita mo kung paubos na yung data mo o hindi, makikita mo yan. And then ang nagastos ko lang for 1 month po na sa paggamit ko ng internet, kahit saan ako nag-vlog, malakas din yung ano yan malakas yung sagap ng internet ng GOMO, is that I only use twice. No, kasi nga mahilig ako pag nasa labas. So pag nasa hotel ako, syempre ginagamit ko yung wifi ng hotel. But hindi naman ako nasa hotel all the time. Most of the time na ginagamit kong internet ko is when I'm outside. At nakadalawang bili po ako ng tag for 500 pesos. At naiuwi ko pa yung ibang data pabalik sa Amerika, tsaka yung mga call and text. Kaya pag uwi ko dito sa Pilipinas, the next time may mga nagamit pa ako hanggang nag-load ulit ako. So hindi ko naman sinasabi na yun ang gawin nyo, pero kung gusto nyo makatipid, kagaya yun, 1,000 pesos lang nagamit ko sa hilig ko sa internet in a month. So magkano lang yun? $20. Comparing sa naka 3 weeks lang ako, $100 na yung nagagamit ko na binabayaran namin sa T-Mobile. Kaya ang suggestion ko lang is bili na lang kayo ng cellphone. Kung wala pa kayong cellphone,
Para, kasi kung, okay, kung meron kayong extra cellphone dyan sa Amerika, pagdating dito, ipapa-open nyo pa, papalagyan nyo pa ng, I don't want all those hassles, but you can do that if you want. Pero, para sa akin, like, cheaper to just buy a phone here, put a SIM card here, kasi i-register mo pa. Ang kagandahan kasi pag may sarili kang phone number, Philippine phone number, kapag every time na uuwi ka, na kinakailangan mo ng e-travel, kinakailangan mo din ng local phone number, so yun na lang ang gagamitin mo. Kaya, para sa akin, it's more practical, tsaka mas maraming advantages kapag bibili ka na lang ng cellphone dito. At hindi ko po promote ang Gomo, hindi ko promote ang Oppo. Sinasabi ko lang po yung experience ko. But then again, like I said, you can figure it out na it will be cheaper that way. Kung ayaw mo maniwala sa akin, like kahit pa may plan ka, it would still be more expensive than just buying a SIM card here in the Philippines and just pa-load mo lang. Kasi ang dami-dami nilang ang dami-dami nilang promos. Tapos you can load it sa GCash mo lang yan para ma-loadan yung phone mo. May call siya, may text siya, may internet siya. So, for 500 pesos, I mean, you cannot beat that. And it depends on how long or how much you use your phone for your internet usage. I really rather have it. So, yun po. And, part 1. Part 2, gusto ko lang pong i-flex sa inyo na yung mga gustong bumili ng mga halaman is dito sa banda namin, pag kayo naghahanap ng mga halaman pag uwi nyo, is mga bandang Pangasinan at saka La Union. Marami na rin kami napuntahan, pero so far yung napuntahan ko kahapon, it's the cheapest. So I'm going to show you yung mga halaman na nabili ko, and then I'll tell you the prices kasi it's worth it. So, hold on tight. I will going to reverse the camera. Alright. So, ito po yung mga pinamili natin kahapon. So, itong bougainvillea na to. Ayan. This is the color. At, ano po siya ha? Parang pa-dwarf na style po to. Ito po yung ayan po, ayan yung branch niya. So, ito po, nabili ko po yan laki na yan, nabili ko po yan ng 1,000 pesos. Hindi na po yan masama. Like the same with this one. Laki na siya, di ba? 1,000 pesos po yan. Yan. Pero yung mga kasi, parang dwinarf nila. So, kaya, tapos ito, variegated style. Siguro yung mga plantita lang dyan ang interested. And then this one, na maganda siya, parang bush, 200 pesos lang po yan. Laki. And then this one, this is so nice. So cute. Yan din po, 200 pesos lang po yan. And then itong mga maliliit na bougainvillea, look at that. Yung mga maliliit. So, that had cost me, what do you call this? 150 pesos each. Tapos, yung mga binili ko na yan, meron pa akong giveaway. Yan. Binili ko po lahat yan ng 2, 4, 6, 8, 10. So, actually, yan, yung dalawang yon, yan. I bought that po for 3,000 pesos. Kaya, maganda yung nabilhan namin yun. It's just along MacArthur Highway between Binalunan and Ordaneta. Yan. Hindi na po yan masama for 3,000. Kaya yung mga gustong magplantita, ang dami-dami nila dong choices. Hindi lang ako nakapag-video yesterday, pero
alam nyo naman, babalik tayo doon. So, saka na tayo mag-video na next time. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nakatulong sa inyo ang video natin ngayong araw na to. Thank you so much. Thank you for not skipping ads. Maraming salamat po.